guys, may ano na ako, may winto lang ako mga kainday. Nasasabi yung mga ano dito, yung kapitbahay namin, bakit daw hindi daw ako mag-asawa ulit kasi bata pa naman daw ako. Hindi ko na kailangan asawa guys. Hindi ko na kailangan mag-asawa ulit kasi may forever na ako. Iyon na yung mga anak ko. Lalo na yung isang bunso ko, nako. Kaya, matanong mo ako, bakit hindi ako nasasaktan nga hindi kita kasama yung nakaraan. Baliwala lang kita kasi, wala. Andiyan naman anak mo eh. Kamukha mo kahit, hindi ko yan, kahit di kita kasama. Kamukha mo yung anak mo. Kaya, kahit, iwan mo man ako sa ere. Kahit iniwan ako sa ere, okay lang kasi andyan naman yung bunso ko na ano, lalo na yung bunso mo na ano, na malambing sa lahat. Hindi ko na kailangan ano, kaya sabi ng mga pinsan mo dati, sabi ng kapatid mo, maghanap ako ng ang tawag nito, maghanap ako ng kapalit mo. Meron na akong kapalit. Sinabihan ko sila, meron na akong kapalit eh. Kamukha niya. Kaya, sino? Yung bunso ko. Kaya, napansin mo yun noon na baliwala lang kita. Kasi, andyan ang bunso mo eh. Kaya ngayon, wala. Hindi ako nag-expect na magkabalikan pa tayo. Kahit wala akong masaya na ako sa mga anak ko. Hanggat kaya ko na paanohin sila, lalo na sila lang dalawa nagbigay sa akin. Kung iniwan naman ako, yun ang pinakamagandang regalo sa akin. Yun ay mga anak ko. Nagluto lang ako ng mga kainday, oh. Buto-buto. Buto-buto mga kainday, oh. Maglaga ako. Magaan kong yung mga anak ko. Yung sinasabi mo na magtatanong ka sa mga bata kung anong trabaho ko, kung na alam mo. Kasi kuminto ko na yan dito. Kung anong trabaho ko. Natauhan na ako na gusto kong bumangon sa sarili kong paa. Kaya, pinasok ko yun. Isa lang yun. Kasi kung hindi naman ako habang buhay na asa lang sa'yo na suportahan mga bata. Lalo na magkakaroon ng pamilya. Hindi ko na dapat asahan yan. Kaya ang gusto tumayo sa sarili kong paa na akin lang. Kahit wala akong asawa. Ngayon, nakahanap na ako ng trabaho na matino. Makadyan ko pa yung mga pangarap ng mga anak mo. Yung ginagawa ko para yan sa mga anak mo, hindi para sa sarili ko. Hindi naman habang buhay, aasa ko sa'yo eh. So, dahil lang sa suporta ng mga bata. Lalo na magkakaroon ka na. Hindi pumasok yung panganay ko.
Yung isa paiyak-iyak. Yun ang hiling ko sa'yo, kahit may pamilya ka na, o ano, may bago kang pamilya, huwag mo lang silang pabayaan na kahit sa pagtawag-tawag man lang, kamustahin mo sila. Kasi yan nagpapalakas din ang loob sa kanila mag-aaral. Hindi mo alam na naibigay mo nga yung ano, yung pangtustos nila, pero yung pagiging ama mo, hindi mo maibigay. Lalo na yung panganay ko. Lagi yung nagtatanong sa akin, bakit di ka daw nauwi? Na ano ko lang talaga na na busy ka lagi. Pero sana man lang, kahit may bago kang pamilya, ni communication sa anak mo, huwag mo lang walain yun. Yun na talagang hiling ko sa'yo. Kasi kahit anong gawin ko hindi ko naman mapupunan yung pagiging ama nila eh. Lalo na yan sa school, pinupuli sila. Bakit daw hindi daw nakikita yung papa nila? Kaya, bakit daw lagi na ako naghahatid sa eskulahan? Yun lang talaga hiling ko sa'yo. Wala na ako ibang hiling sa'yo. Hayaan ko na kayo magkasama ng anong mo, pero sana huwag mo naman walain yung hindi lahat ng naibigay mo sa kanila lahat. Oo nga, naibigay mo yung pangtustos nila, pero yung pangangailangan nila bilang kalinga ng ama nila, hindi ko maibigay yun. Kahit anong gawin ko, kahit double kayo ako pagdating ko dito sa bahay. Yun lang talaga hiling ko sa'yo. Bakit mo nagpapadala ka dito ng pera para sa kanila? Okay na tayo, pero yung mga anak mo hindi okay yan at tanong lagi sa akin. Bakit ka daw hindi na uwi, lalo na yung bunso? Kasi hindi pa naman kasi ang bunso mo, makapapa yun eh. Hindi mo alam na pati yung mga pag-aaral nila parang naapektuhan na. Tuwing umaga yun, pinipilit kong magkasing sila para makapag-aral. Pero lagi yan sa akin sinasabi, bakit ako na lagi may time sa kanila, samantalang ikaw daw wala akong time sa kanila makita. Lalo na palapit niya yung birthday niya. Sana hiniling niya talaga na sana nga daw makauwi ka sa birthday niya. Tinatandaan niya yung birthday niya para tinanong ko siya kung anong regalo niya matatanggap, pero wala sa ibang hiniling ko. Kundi makasama ka man lang. Busy ka man lang, dadalawin mo naman sila kahit hindi ka para sa akin. Hindi porket na nagpadala ka ng pera, natustugan mo na yung pangangailangan nila, hindi yun. Hindi lahat ng mga bata kailangan ng pera. Kailangan nila kalinga ng ama nila. Hindi mo panganay mo, parang nawawala ng gana pumasok. Hindi
Yung pagiging ama mo hindi mo na ibigay, pero yung akala mo kasi okay na yung sustento nila, yung kailangan na nila. Hindi mo alam kasi yung pinagdaanan ko eh. Kaya kung dalawa mong anak na ano mo yung natiis mo na hindi mo sila mag-anak. Sana sa dalawa mo rin anak ni na matiis yung kasi hindi naman pira yung labanan dito eh. Hindi pera yung kailangan ng mga anak mo, ulit kalinga mo. Kahit anong gawin ko sa kanila, hindi ko mapupunuan yun. Kahit doblehin ko pang katawan ko. Hindi mo alam yung hinahanap ko sa bunso mo. Yung pag nakausap ka nga, tuwa yan. Pero pag hindi ka tumawag ni isang araw, isang beses. Paano yung tawag sa akin? Ma, bakit gano'n ikaw natawag kahit na nasa trabaho ka? Bakit si Papa hindi? Nasagot ko lang doon, busy ka lagi, pero hirap na ako mag-itago ang lahat. Sana man lang naisip mo yun. Kahit hindi tayo okay, ano yung mo lang yung mga bata. Gagalain mo naman kahit gagalain mo naman sila kahit sabit man lang. Sa tuwing sahod mo, hindi mo alam na magsahod mo. Masahod na ni Papa, uwi pa si Papa. Hindi ko yun masasagot na. Yung panganay mo, nawawala na ng gana sa pag-aaral. Hindi mo alam na mapag may nakita silang Papa na yung kalaro nila dito na andyan lagi yung Papa nila. Hindi mo alam, nakatingin lang siya. Sabi lang niya sa akin, buti pa Mama, hindi niya maandyan. Pero si Papa wala. Hindi ko nakikita lagi. Dati nauwi siya. Hindi ko na kasama siya. Sana na yung kasama namin siya. Yung sagot ko lang, hindi ko sabi na kasama mo yan sila. Kung di man tayo okay, sana yung mga bata hindi mo idamay. Kasi hirap na hirap ako. Yung bunso mo kasi hindi ko yung makaintindi. Pati sa pag-aaral nila, parang wala na siyang ganang pumasok. Pilit yung pasukan. Minsan kaya hindi natatanggapin yung baon niya. Kasi lagi lang lang sa baon ng daw. Papa, hindi man tapos sa inatin sila siguro. Hirap ganyan. Kahit anong tago ko sa kanila, kahit po, naapektuhan yung pag-aaral. Lalo na may Christmas party na ngayon. Ngayong buwan, December. Sabay na ako alam ko anong sabi niya no. Hindi na daw sasali kasi wala naman daw sa Papang pupunta doon. Kaya ayun lang talaga hiling ko sa'yo na sana kahit busy, matawagan man lang sila sa isang araw, isang busy. Yun ang hiniling ko sa'yo.
Sana hindi mo hintayin ng pati sila mawalan ng gana kasi ako nawalan akong gana nung hindi ka na tumatawag. Doon ako nawalan ng gana sa'yo. Pero sana yung mga anak ko hindi mo hintayin na pati sila mawalan ng gana sa'yo. Kaya dumating yung taon na nung panahon na hindi ka na nila gusto ko sa akin. Huwag mo hintayin yun. Kahit na ibibigay mo yung sustento nila, pero hindi sapat yun. Akala mo kasi masaya. Ikaw kasi pag makabigay ka na ng sustento nila, okay na sa'yo. Pero sa kanila hindi yun okay. Kailangan ng mga anak mo kalinga ng isang ama. Hindi mo alam, nagpunta kami doon sa mga pinsan mo. Asawa ni Ate Budye, doon na siya nagpapakarga. Mga tiyo, niya gusto niya nung pumunta rin yung kapatid ko dito ng araw, hindi mo alam, lumbong siya. Lumbong siya na buti pa dito nakapunta dito sa bahay. Samantalang papa hindi man lang nakauwi. Kaya sana huwag mo hintayin talaga na pati sila mawalan ka ng gana. Baka dumating yung panahon na hindi ka na kilalanin ama kung hindi ka na magparamdam sa kanila. Kasi ayaw mangyari yun. Kahit di tayo okay, gusto ko lang ano mo yung mga anak mo, bro. Ikaw naman ang walang time sa kanila. Ayaw ko nang lumaki sila na may galit sa'yo. Galit na nga ako sa'yo, pero yung mga anak ko hindi nadamay. Sana nga, bigyan mo silang pagkakataon na kasama mo sila, Leo. Yun ang hiling ko sa'yo. Yun ang hiling ko sa'yo na sana mo huwag mo hintayin na dumating yung time na hindi ka na kausapin nila, hindi ka na kilalanin ama. Kasi ngayon, namumulila sila sa'yo. Hindi mo alam pag dating sa pasok nila. Kung binigyan ko yung baon, halos itatanggapin kasi lagi ko na lang daw inaano sa baon yung ano niya. Binubuli daw sa classmate niya. Bakit daw hindi sa hinahatid ni papa niya? Bakit mama lang daw lagi naghahatid? Sinasabihan ko naman siya, huwag niya intindihin yun. Kaya kami lumaki kami kahit wala nang sinanay, pero imbis na kasawa sa tatay, kahit mahirap lang kami, pero imbis na kasawa sa tatay ulit, malaki na kami. Pero ikaw, dyan pa nga yung ano mo. Dahil nandun sa kwento ng ibang tao, haniwala ka kung may ginagawa ko dito. Tapos parang idadamay pa mga bata. Yung walang kamungbuang yun eh. Ako wala akong ginagawa dito masama. Bata nang talaga initindi ko galing Ostrabaho, bata.